Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayong Miyerkules ng Abo, sinisimulan natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa misteryo ng Paskwa, ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang Kwaresma ay sinisimulan sa pamamagitan ng pagpapahid ng abo sa noo bilang tanda ng pagdadalamhati o pagsisisi sa mga nagawa nating kasalanan. Subalit ang tandang ito ay pagsisisi ay dapat patunayan ng tapat na nagpagbabagong loob. Umasa tayo sa kabutihan at awa ng Diyos sapagkat hindi ito magagawa sa sarili nating kakayahan lamang. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman ang pakikipagtunggalian bilang mga kapatid ni Kristo. Sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa. Mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng hating butil at alak. Ang trumpeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat ng matatanda at bata, pati mga sanggol at maging mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami lumangkit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin.
Nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kami sayo'y nagsisuway. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala. Laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin, siya ay ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami, mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tignan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kapag ngayon'y napakinggan ang tinig ng pumahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan
ng mithi niya't kalooban. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkamaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa inyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginawa mo ng lihim. At kapag kayo'y nananalangin, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa lahat. Pag-usapan po natin ang Ebanghelyo ngayon. Napakagandang paalaala, napakagandang sandata, napakagandang baon para sa pag-uumpisa ng ating 40 araw ng Kwaresma para sa paghahanda sa pinakamalaking festa at pinakamalaking banal na mga araw ng ating simbahan. Nag-umpisa tayo ngayon ng Ash Wednesday. Father, anong araw po ang Ash Wednesday? Wednesday po. Dahil sa katotohanan, ang abo na ipapahid sa ating mga noo ay hindi lamang isang ritual, hindi lamang ito isang gawain ng pagpapakita ng pagsisisi sa kasalanan, kung hindi pagpapakita ito ng 3 bagay tungkol sa ating pagkatao at tungkol sa ating pananampalataya. Una, ang abo ay pagpapakita na tayong lahat ay mahihina. Na sooner or later, tayong lahat din ay babalik sa abo kung saan tayo nagsimula. Ikalawa, ang pagpapahid ng abo sa ating mga noo ay hindi pagpapakita na tayo'y mga banal. Hindi pagpapakita na tayo'y perpekto. Hindi pagpapakita na tayo'y sumisimba. Ito ay pagpapakita
na sa kabila ng aking kasalanan, ang Diyos pa rin ang aking pinanghahawakan. Ito ay pagsaksi sa ating kahinaan na tayo'y nangangailangan ng Diyos na siyang tunay na magtutubos sa ating lahat. Pangatlong bagay, ang banal na krus o ang abo ng krus ay pagpapakita na ang lahat ay pansamantala lamang. Katulad ng abo kung saan ito'y nawawala, tayo rin ay dadaan at mawawala sa mundong ito. Lahat ng mga bagay na meron tayo ay mawawala sa iisang iglap sapagkat tayo ay abo lang. Tayo ay kapirasong abo doon sa bagay na ginawa ng Diyos. Hindi tayo ang sentro ng mundo. Hindi ako ang sentro ng mundo. Ako'y isang tuldok lang, kaliit ng abo na yan, na mawawala, hihipa ng hangin, at magiging istorya na lamang sa iba. Kaya nga po, sa tatlong bagay na yan, mayroon din tayong tatlong pundasyon upang magkaroon ng kahulugan ang abo sa noong ipapahid natin. Narinig natin sa Ebanghelyo, fasting, prayer, and almsgiving. Fasting, prayer, almsgiving. Ito ang tatlong pundasyon na magiging sandata natin upang maging mas makabuluhan ang ating paglalakbay. Ang almsgiving ay conversion toward others. Yung kaya kong magtiis upang may maibigay ako sa iba. Yun yung almsgiving. Nagbibigay ka hindi dahil sobra ka. Nagbibigay ka dahil ito ay bahagi ng iyong buhay. Kaya mas nagiging makabuluhan ang pagbibigay dahil kaya mong magsakripisyo para naman sa kapakanan ng iba. Hindi masamang magbigay upang ang iba naman ay makadama ng konting ginhawa na palagi kong nararamdaman. Kaya pumapasok po doon ang fasting. Ang fasting ngayong araw na ito ay obligatory sa ating lahat. Ano pong ibig sabihin nun? Bawal po ngayong kumain ng karne. Kung nakakain na kayo na kanina sa Jollibee, hindi ko na alam kung anong gagawin sa inyo. Bakit? Kasi pwede mong gawin yan araw-araw. Pwede mong gawin yan mula umaga hanggang gabi. Pero binibigyan tayo ng disiplina ng simbahan na sa Miyerkules ng Abo, we will forgo kung ano yung bagay na nagpapasarap sa aking katawan. Konting sakripisyo para sa katawan mo, pero nagbibigay ng epekto para sa iyong espiritualidad na buhay. Ang pangatlo ay prayer. Panalangin ang mahigpit na sandata upang mapagtagumpayan natin ang ating paglalakbay. Ang Miyerkules ng Abo o ang Ash Wednesday, ang umpisa upang tayo'y makarating sa ating krus sa Kalbaryo. Umpisa pa lang po ito. Tayo'y maglalakbay sa ating sariling krus upang sa dulo ng Kalbaryong yan, makita natin ang pagkabuhay at makita natin ang pagbibiyaya at walang hanggang awa ng Diyos. Ang buong Ebanghelyo ay paalaala sa ating lahat.
mamumuhay tayo ayon sa diwa ng salita ni Kristo. Meron po kayong 363 days para kumain ng gusto niyo. Ngayon 2 araw lang, sasama pa ba naman ang loob ninyo para sa Diyos, para sa kaluluwa mo, at para sa sarili mo? Kaya sa araw na ito, ating muling damhin ang pagbibiyaya ng Diyos, ang paghahanda na ibinibigay niya sa atin upang maging ganap ang pagtawag ko sa Kanya ng Panginoon ko at Diyos ko. 2 letter ang ating ibabaon ngayong araw na ito. Unang letter, A. Alleluia. Kung inyo pong mapapansin, hindi po kinakanta ang Alleluia. Pansamantala natin itong ibabaon upang pagkatapos ng 40 araw, mas malakas at tunay nating magagamit ang salitang ito. At ang ikalawang letra na ibabaon natin ng tuluyan at hindi na muling bubungkalin pa ay ang ating mga attitude. Ilibing na natin yung mga attitude na nakasisira sa iba, yung mga taong mahirap i-handle, gawa ng attitude, yung sarili kong attitude, na baka tingin ko pa rin sa sarili ko, ako ang bida sa mundo. Hindi, isang tuldok lang tayo ng abo. Huwag nating ipagmalaki sa harapan ng Diyos ang lahat ng bagay, sapagkat tayo sa Kaniyang mga mata, sa Kaniyang puso at sa Kaniyang pag-iisip ay ang taong sumusunod at nakikibahagi sa Kaniyang misyon. Papalitan natin ang mga letrang ito kapag tayo'y nagtagumpay sa ating paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Wala pong papalakpak. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Pagbabasbas at paglalagay ng abo. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang may kapal upang ang abong sa ulo natin ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapati nawa niyang gawaran ng kaniyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagpatawad, kinupkup mo at itinampok ang umaamin sa kasalanan at ikinalulugod mo ang nagbabagong buhay. Dinggin mo kami at kupkupin sa pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo. Sa pagganap ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay, marapatin mong kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa paglalagay po ng abo, ito po ay ipapahid sa ating mga noo. Paunawa lamang po na ang mga nakaupo lamang sa pinakaunahan ng ating simbahan ang pipila para malagyan ng pari ng abo sa kanilang noo upang hindi lubos na maantala ang pagdiriwang ng misa. Ang iba naman ay maaaring pumunta pagkatapos ng misa sa mga tent sa labas ng simbahan, sa BPI Quezon Boulevard, Plaza San Juan Bautista, at Plaza Miranda. Ang ating mga lay ministers ang maglalagay ng abo. Panatilihin po natin ang pagpila ng maayos
Sundin po natin ang ating mga ihos at ushers. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pasimula ng aming 40 araw ng paglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma, kami dumudulog sa iyo, Ama, para sa biyaya ng buong pusong pagbabalik loob, pagsisisi at pagmamalasakit sa kapwa. Taglay ang matibay na pananampalataya, kami dumadalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, tulungan mo kaming itakwil ang aming mga pagkukunwari. Itulot mong lumago kami sa pananampalataya at mamuhay na naaayon sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, tulungan mo kaming pakinggan ang tinig ng iyong anak na si Jesus na nananaghoy sa mukha ng mga dukha, mga nagugutom, mga inaapi at pinagsasamantalahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, sa paggunita ng hubileo, kami naway maging mga manlalakbay ng pag-asa na nagdadala ng iyong liwanag sa gitna ng dilim at mga buhay na tanda ng iyong awa at katarungan, upang sa bawat hakbang ay maging saksi kami ng pagmamahal mo sa lahat ng tao.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, pagkalooban mo kami ng mapagpatawad na puso, pag-unawa at pagmamahal sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus ni Jesus, patuloyin mo nawa ang mga yumao naming kapatid sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pa nating pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, sa gabay ng iyong banal na Espiritu, itulot mong makapamuhay kami ng naaayon sa panawagan ng Ebanghelyo na magsisi at magalak sa kapayapaang dulot nito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan nga at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginanap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagdalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kami pagindapating makinabang sa iyong anak na para sa amin nagpakasakit bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian,
at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wala pong pagwiwisik ng banal na tubig na magaganap. Ang pagpapahid ng mga abo ay gaganapin sa labas ng ating simbahan. Meron po tayong mga station sa mga sumusunod na lugar. BPI Quezon Boulevard, Plaza San Juan at Plaza Miranda. Pinakikiusapan po ang lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Bago ko po ibigay ang huling pagbebendisyon, pagkatapos po ng huling bendisyon ay wala pong papalakpak. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo't hingi ng pagpapala ng Diyos. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Pamalagiin nawa niyang nananahan ng kaniyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kaniyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat, samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan na kaniyang pamana magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.